Ano, Kuya Bintot? Kuya? Kuya Bintot? Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Isang maulan na hapon. Diyos ko, ito na. Back to ulan na naman tayo mga kabayan. Umpisa na naman po sa paglalakbay itong ulan at pahirapan na daan, madulas. May mga buta tayo dyan mga kabayan, no? Pero dito kaya pa naman. Pag hindi na po talaga kaya sa buta mga kabayan, doon na tayo mag buta. Pero maghubad ako ng medyas mga kabayan kasi mabasa din to. Sayang, mangangamoy yung paa natin. Kaya maghubad tayo ng medyas. Ayan, mas maganda yung ulang medyas mga kabayan pag umuulan. Kabababa lang po natin ng sasakyan, no, sinalubong tayo kaagad ng ulan. Talagang mga kabayan, may bagyo, no? Pag ganito na biglang uulan, biglang hihinto, lalakas, ay tapos na tayo sa tag-init. At marami nag-message sa akin mga kabayan, grabe daw yung iba doon, no? Saan ba yun? Kagabi, saan ba yung sabi niya? Grabe daw ang baha, grabe daw ang lakas ng ulan mga kabayan. Sa Pangasinan, ganun din, malakas din. Pero hindi ko masyadong naramdaman kasi nasa loob tayo ng bahay. Pero kung dudunga ka sa bintana o lalabas ka ng pintuan, talagang maramdaman mo yung sobrang lakas. Ito ay, ayan may nabali pala ditong sanga. Siguro medyo malakas din ang hangin dito kagabi. At paalis, no? Sabi na paalis daw kagabi yung bagyo. Ayan na naman, no? Sabi na paalis daw ang bagyo, pero sige pa rin ang ang ulan, tapos may hangin konti. Sa baba walang ulan, makulimlim sa bayan, pero pag akyat namin dito, ang kapal ng fog sa kabundukan, tapos bumuhos itong malakas na ulan, pabusod-bugsod din. Ay, Diyos ko Lord, huwag naman masyado. Hindi baling umulan po mga kabayan, huwag lang talaga, huwag lang lumakas yung so, hindi baling umulan po mga kabayan, wag lang lumakas yung hangin. Pero imagine nung kasagsagan ng lakas ng hangin at ulan ng bagyo, diba? Nung nakaraang taon na bagyo mga kabayan, ito binaybay namin yan. Diyos ko, grabe talaga tong mga puno ng kahoy mga kabayan, talagang nagwe-wave ng ganun, no? Pero hala, sige, diretso kami at papunta din kami noon kay Tatay Romy.
Ngayon, ito. Balik na naman tayo dito sa mga nagtanong kung kailan na naman ang balik natin dito. Sa mga nakakamiss kay Tatay Romy. Ito po. Muling pagbabalik. Magsasawa kayo sa pagmumukha namin ni Tatay Romy po mga kabayan. Ito. Pababa na po tayo. O, kita nyo po yung kabundukan ngayon. Ang dating napakainit tingnan. O, kayo kumusta dyan? Ganito din ba ang kabundukan nyo? Ayan. Akala mo nasa Baguio tayo ngayon mga kabayan. Ang kakapal ng fog. At wala ka nang masyadong makitang nakalbo. Unlike nung nakaraan mga kabing, pinagsusunog nila kasi pagtataniman nila ng mga kung ano-ano. Ngayon, ayan o, balik to. Maganda na yung kabundukan. Ay, Diyos ko Lord, sana ganyan palagi yung kabundukan mga kabay na malamig tingnan. Dahil nung ano yan, kalbo, parang Diyos ko, mainit na nga. Tapos ang kabundukan, kalbo pa. Lalong mainit tingnan mga kabayan. Pero ngayon, maganda. So, dito tayo sa kubo ni Kuya Bintot. Sarado man. Wala sa Kuya Bintot mga kabayan. Nakapadlock yung mga pintuan. Ito kasi yung Kuya Bintot? Kuya Bintot? Wala po mga kabayan. Minsan kasi yung boss niya dinadala sa bayan, may ginagawa, no? Meron silang ginagawa doon, baka kako ay dinala, kaya hanggang ngayon wala pa rin dyan, or baka nasa ibaba na. Kasi kapag busy siya dito sa itaas mga kabayan, ang ginagawa niya, madalang siya pumunta doon sa ibaba. Pero kung wala siya ditong ginagawa, ayan, nakakababa siya doon kay Tatay Romy. So ito na yung dadaanan natin. Wala pa naman akong tungkod mga kabayan. Ang ano talaga, ang sukal, wala na talaga nakapaglinis mga kabayan. Teka, hanap lang ako ng tungkod. Kung saan ako makakahanap ng tungkod mga kabayan, na meron man lang akong pang guide. Ito. Ay, mahirap. Walang may sanga, di ko mahugot. Hanap lang ako ng tungkod. Baka kasi mamaya may nakapulupot na ahas. Wala tayong pambugaw. Delikado. May mga tungkod ako minsan iniiwan mga kabay. Minsan naman din nawawala. Ay nako, walang tungkod dito sa Kuya Bintot. Ito lang yung bundok na walang tungkod. Kaya mo na, tara na. May payong naman tayong dala mga kabayan. Sanggain na natin sa payong. Kung merong tutuklaw dyan. Kawawa ngayon si malungkot ngayon si Tatay Romy. Siyempre, lalo siyang malungkot ngayon kasi hindi siya masyadong makagalaw dahil umulan. At siyempre, bukod doon, malungkot na naman siya dahil wala na naman siyang kasama. Alam naman natin si Tatay Romy na nagiging masaya lang yan kapag nandyan tayo, kahit isang araw lang na makakasama natin siya. Ay naku po, damang-dama mo yung saya sa mukha ni Tatay Romy. Baliktarin ko lang yung bag ko dahil so ayan po mga kabayan, tayo ay
nandito muli sa kasukalan po mga kabayan. Ay, Diyos ko. Sa bagay, meron pa nga dito, sobrang sukal yung mga dinadaanan natin. Okay lang, walang gasgas. Madalang na kasi pupunta ngayon ang mga tao na may mga pananim dito kasi tapos na sila magtanim. So hindi pa sila naglilinis ng bongga kumbaga. No, katatapos nila na magtanim, bisibisitahin na lang nila. Kaya ganito na naman yung daan. At saka kapag tag-ulan talaga mga kabayan, ganito talaga. Kaya ayan, subukan namin to mga kabayan kung kakayanin ng aming power na malinis, na kahit malang gasgasan namin na badaanan ng tao po mga kabayan na hindi ganito, na mas matangkad pa sa atin yung damo. Dahil kumpleto naman tayo, no? Meron naman tayong BB chainsaw, meron tayong mga mower na siguro 2 or 3 ang mower na, ay 2 pala, nandiyan kasi yung isa nandoon kay Binbin. So marami naman tayo dyan. Ang kailangan lang talaga natin is yung gasolina. Ay, mayroon pang aray. Mayroon pang sumasabit mga kabay na itong yung makahiya. Alam mo yon, kamag-anak ng makahiya. Ito pag inano mo, lulungkot yung alam mo mga kabay. Diba ang daming tinik. Sumasabit sa natin. Ito, ayan, ayan. Makahiya, di ba? Pag ginalaw mo yung niya, akala mo malalanta yung dahon niya. Yan ang ito, sobrang dami. Kumakapit. Tinutusok ka ng tinik ng makahiya po mga kabayan. Madulas. Hindi na ako nagchinilas mga kabayan, nag-crocs na ako. Yung parang pangdagat siya mga kabayan. Ito maganda kasi siya. Kasi hapit siya sa dula, sa lupa. Sa putik. Hapit sa paa. So ayan po mga kabayan, maganda siya. Para siyang pang swimming. Ayan wala na nga itong pero pwede pa para kapit na hindi tayo basta-basta madulas mga kabayan. Naninigurado, iniingatan natin ang ating paa. Ay, ang sarap mga kabayan. Ito yung sinasabi ko na, aray, ano ba itong mga makahiya na to? Dati hindi naman ganito yung makahiya. Bakit ngayon ang dami naman na nito? Sumasabit sa pantalon, sabay tusok. Mura pa ngayon. So alam yung mga kabayan, ito yung gustong-gusto ko maglakad, na kahit umuulan magpayong ako, dahan-dahan lang, okay lang talaga sa akin mga kabayan. Walang talaga yung araw kasi ang bilis kong hingalin, lalo na ngayon na talagang Diyos ko po, ang bilis ko talagang hingalin mga kabayan. Ito, hingal siya, pagod siya, pero may malamig, hindi siya basta-basta na pawisan ka ng bonggacious. Alam mo yon, yung talagang akala mo mapabuntong hininga ka talaga mga kabayan. Aray ko, aray. Ito lang talaga gusto kong maalis sana mga kabayan. Ay, Diyos ko. Wala sanang problema kung nung nakaraan nandiyan si Kuya Bentot. Kailang, halimbawa, nandiyan, tapos, ibig ko sabihin, nandiyan yung mower, tapos, wala si Kuya Bentot, hindi naman kaya ni Tatay Romy, hindi kasi nangingialam si Tatay Romy mga kabayan kapag gamit ng anak niya. Nalihis yung daan, hindi to daan dito yung daan sa gitna, napunta dito sa gilid. Ay, kabayang kampat. May mower nga, pero
hindi kayang gamitin ni Kuya, ay ni Tatay Romy. Talagang si Kuya Bentot lang o kaya si Marwin. O kahit malang mga isang kalahating dipa ang igaskas dito, linisin, no? Kalahating dipa okay na. Diyos ko, para tayong bumalik sa dati na unang punta natin dito, mga kabayan, na ganito yung daanan. Ay, Diyos ko, ang laki na talaga ng mga avocado, pero lalaki pa yan. Yung nandito, ayan. Mayroon pa palang avocado, mga kabayan. Akala ko wala na. Pero sabi nila, pangit ng avocado kapag naabutan na ng tag-ulan, medyo maugat na ang laman. Hindi na siya makinis, hindi na maano. Iwan ko kasi yan ang sabi ng iba. Kapag ang avocado maganda, kapag medyo tag-init pa at hindi pa masyadong maulan, no? Pero ngayon, yung huling namunga po, mga kabayan, maugat na daw ito. Hindi na daw maganda, mga kabayan, maugat na daw. Yan ang sabi nila. Pero feeling ko, parang gano'n lang naman din. Aray ko. Ano ba yun? Pumapasok talaga yung tinik ng makahiya. So, meron pa pala. Sa iba kasi, aray ko, ano ba yan? Ang makahiya talaga. Ang makahiya, wala kang hiya. Tinutusok mo ako, aray ko. Talagang pumunta doon sa hilalaki ko, mga kabayan. Yung tinik, pumunta doon sa wala ka talagang hiya ka, makahiya ka. Oo. Tinutusok mo pa yung hilalaki ng paa ko. Sa iba, wala ka nang masilip na avocado. Wala na talaga as in. Dito meron pa, Yung iba wala naman. Yun yan, 2 puno, meron. Kailang kulang pa, hindi pa siya ganun kagulang. Hindi pa siya ganun kagulan. Hindi pa siya ganun kagulang, mga kabayan. Pag umulang, hingian ko nga yan. Kahit 2 or 1, subukan ko nga kung totoo ba yung sinabi nila kapag tag-ulan hindi na maganda ang bunga, hindi na makinis, maugat na. So titinan natin. Tabi-tabi po. Sabi nila, mga kabayan, no, ang baliti ginagalang talaga, lalo na sa mga probinsya. No, ako naman nakasanayan ko yun. Totoo yun, no? Kasi kapag kami noon, alam namin na malapit na kami sa baliti, tatahimik kami. Tapos pag buyag-buyag ang sabi kasi si Bisaya, buyag-buyag, muagi lang mi, ana, tabi-tabi, no? Totoo yan kasi parang nakasanayan na kaagad kahit wala magsabi sa'yo kapag alam mo, lalo na pag taga-bundok ka, mga kabayan, pag nakadaan ka ng baliti, magtabi-tabi ka talaga. Kaya meron nag-comment na napansin tong baliti, nagtabi-tabi kami, sabi niya, talaga nirespeto ang baliti, no? Ayan yung puno na kailangan mo irespeto, magtabi-tabi ka. So kaya naman paniniwala, mga kabayan, di ba? So ako, yun naman din ang ginagawa ko, nagtabi-tabi. Pero wala naman din ako nakikita, mga kabayan, na may multo, may duwende o ano pa man dyan. Wala naman akong nakikita. Gusto ko nga magpakabit ako ng third eye, mga kabayan, kasi kaibigan kong mga yan. At gusto ko makita para kung gaano ba talaga katotoo yung mga sabi-sabi. Kailang, saan ba ako pwedeng magpakabit ng third eye, mga kabayan? Palitan ko kaya ito yung isang mata ng aso para makakita. Pero dahil sa mga ninuno, sa mga lola, sa mga magulang, at nakalakihan mo, taga-bundok pa ako, mga kabayan, ay kapag nakadaan kami ng mga ganyan, so ginagaya-gaya din namin yung mga ginagawa ng aming mga lolo at lula, mga magulang, ganyan. Kasi nga, nakasanayan na nila hanggat nakikita din namin, naririnig namin. Kaya tabi-tabi din. Tabi-tabi po. Para bang biglang bait kapag nakakita ka ng baliti. Buti dito, mga kabayan, nilinis. Ay, thank you naman. Ito yung bago tayo makarating kay Tate Romy,
ay sobrang sukal na kasing tangkad. Ang matangkad pa sa atin yung sukal dito. So ayan. Ay, thank you naman. Sino kaya to? Kay Kuya Michael siguro to. Hindi ko alam kung kanino to dito mga kabayan. Kahit nilinis lang yung daan tapos yung mga pananim, okay, malaking bagay, no? Katulad nito, oh. 'Di ba? Maayos ang paglakad natin. Hindi tayo kakabahan kung makakaapak ba tayo ng ahas o hindi. Ay, salamat. Nilinis din nila dito. Ang problema doon na lang talaga sa itaas, sa tarik. Dito yung ahas na namuntikan na akong makagat. Di ko talaga makalimutan dito. Oo. Ang Diyos ko, Lord. Pero nagpasalamat ako sa langgam na yon. Dahil kung hindi ako kinagat ng langgam, maapakan ko si nainis pa ako sa langgam kasi kinagat ako yung antik. Alam mo yun, yung malalaking langgam. Nainis pa ako dahil sobrang sakit. Pero kung hindi niya ako kinagat, meron pa palang mas masakit doon at makamandag pa. Diba? Ibig sabihin sa langgam lang talaga. Sabi ng langgam, ako na lang kakagat sa'yo. Isi-save kita kaysa yan ang makamandag na ahas ang kakagat sa'yo. Kaya tiisin mo na lang ang kagat ko para huminto ka. Diyos ko, isang hakbang na mga kabayan. Yung nakapulupot na naka-ready na pala. Buti na lang nandiyan si Kuya Joel. Sumaklulo ka agad. So ayan na. Nandito na tayo. Malapit na tayo mga kabayan. Hi, I miss you, Tatay Romy. Alam mo, magaan ang loob ko mga kabayan kapag makakasama ko si Tatay Romy, no? Para bang mawawala din yung problema ko mga kabayan kapag nakakausap ko si Tatay Romy at makakasama ko. Kaya ito, pati siya, ganun din mga kabayan. Masaya din siya na makakasama tayo kahit isang araw, buong maghapon, kalahating araw, di ba? Ay, Diyos ko, Lord. Ayan, malapit na tayo, di ba? Lumakas ang ulan, umambon ng kay lakas-laka tapos biglang huminto na naman. Ay, Diyos ko, malamig na nga dito mga kabayan. Malamig na nga ang panahon dito. Ay, Diyos ko, ang sarap dito tambayan. Sana may dito. Malagyan sana to ng malagyan sana to ng tulda dito. Kasi ang sarap tambayan. Malagyan sana ng tulda. Sarap dito. So, tingnan natin. Ay, thank you, Lord. Nandito na kami muli sa bahay ni Tatay Romy. Ay, umuwi pala dito si Bentot. Kasi, ayan kay Bentot to. Nung nakaraan, walang sampay yan dyan. So, umuwi nga si Kuya Bentot. Ay. Sarado. Sarado na naman. Ay. Saan na naman tinito maghagilap? Walang apoy. At sarado ang bahay ni Tatay Romy. What happened, Tatay Romy? Ay, paano ko muna ito mabasa? Sarado. Ayan po, oh.